Pamamaraan ng pagkain. Number 1, huwag kakain ng malakas. Overeating. Naririto din po yan sa aklat na ito. At huwag kakain ng madalas. It means we have to allow 5 hours before the next meal. Or else, yung pong ating panunaw, kung pag-aaralan po natin yung physiology ng digestive system, ay meron po itong tinatawag na kaukulan na panahon ng pagpapahinga. Na pag kumain ka na alas 7 ng umaga, dapat bigyan mo ng 4 hanggang 5 oras na matrabaho at makapag-rest din naman siya. Or else, we are misusing or something na masyado nating nagagamit po yung enzyme reserve ng ating katawan. Kaya pag kumain po tayo ng madalas, remember sa physiology po ng digestive system, gumagamit po tayo ng hydrochloric acid para tunawin yung pagkain. At matapos pong tunawin po yan, yung carbo naman ang gagawin ng liver, i-turn yan into glucose. At pag nagkaroon ng glucose ng ating katawan, para makapasok po sa dugo yan at maging energy, kailangan ng pancreas na magbigay ng insulin enzymes. As you continue using it and misusing your own enzyme reserve, the tendency, later on, ay mawawalan ka ng tinatawag na sapat na amount ng enzymes na siyang nagre-represent ng buhay ng tao. Kaya pong pagkain po ng madalas, I would say that it should not be practiced by the people who knows the truth. Kaya isang napakalaking bagay po yan na kung tayo matuto dyan, huwag kakain ng malakas. Paano po natin malalamang malakas ang pagkain natin? O malakas tayong kumain, malalaki po ang tiyan yan. Kaya pag malaki ang tiyan mo, malakas kang kumain. Wala tayong personalan dito. At pag kumakain ka ng merienda, later on, hindi ka matutunawan. Kaya magkakaroon ka ng bloatedness, magkakaroon ka ng tinatawag na pagdidigay, magkakaroon ka ng pagiging ututin, lagi kang bumibigat ang iyong pakiramdam, dahil yan po ay bahagi ng maling pamamaraan ng pagkain. Kaya napakaganda pag-aralan po yan eh. Every po na yan, may subject po yan eh. May sariling pag-aaral po yan. At huwag din tayong kakain ng mabilis. Ito po yung problema ng mga magsasaka. Kami po, nasanay kaming kumain sa bukid. 8 kami magkakapatid. Eh siyempre, pag mabagal ka, maubusan ka. Eh siyempre, kami naman, siyempre, 8 kami. Eh talagang binibilisan ko. Dahil pag binabagalan ko, eh lugi ako. Akala ko yung sustansya, eh paramihan nung ipinasok mo sa katawan mo. Pero hindi naman pala, kundi kung anong uri ng sustansya ang kailangan ng katawan mo para lumusog ka. At ang pang-4, huwag tayong kakain ng stress. For example, may utang ka. Iniisip mo yung utang mo, hindi mabayaran. Hindi ka matutunawan. Kaya ang dapat gawin na may papayo ko, kung may utang ka, kalimutan mo na yung utang mo. Hayaan mo na yung nagpautang ang may stress sa'yo. Dahil pag in-stress mo sarili mo, dahil iniisip mo problema mo, mangyari, dama yung panunaw mo. Ang mangyari, magkakasakit ka. Kaya importante, pag kumakain ka, kung po pwede, ay kalimutan mo lahat ng mga personal na problema mo. At at the same time, kailangan din naman matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Kaya ito po yung napakagandang bahagi na dapat nating malaman sa ating pag-aaral ng pangkalusugan. Dahil ako'y naniniwala na napakalaki po ng bahagi nito sa ating pangangatawan. At huwag din po tayong kakain ng tayo ay nanunood ng TV. O kakain tayo na nagdadrive. Dahil ang mangyayari po, yung brain natin, hindi siya makakonsentrate doon sa panunaw. Kaya nangyayari, akala naman natin na benefit tayo dahil gutom tayo, o kaya kumakain ka, nagmamadali ka, ras-ras yung trabaho mo, para lang magkaroon ng laman ng tiyan mo, kakain ka. Kaya napakalaga po na 10 minutes to 20 minutes before meal, mag-relax muna tayo, mga kapatid. What do you mean by that? It means we need to meditate upon the love of God with all the blessings that we receive from Him. Or else, we are not gonna enjoy the blessings, especially the nutrients, the vitamins, and so on, na kinakain natin. Kaya kailangan talaga natin na malaman itong mga kapamaraan ng maling pamamaraan ng pagkain. Napakadaling tandaan, huwag kakain ng malakas, huwag kakain ng madalas, huwag kakain ng stress, at huwag kakain ng mabilis. Minamasticate talaga. Ngunguyain pala talaga natin yan. 20 times mo pala talagang dudurugin yan. Lalo pa yung kumakain ng flesh. Hindi bala sana kung fruits lang yung kinain natin o saging lang yan. Pwedeng kainin mo ng mabilisan yan dahil merong built-in enzymes yan.
Katulad ng mga pinya, katulad ng mga papaya, ng tinatawag na mango, o lahat ng mga prutas po na yan, ay may mga built-in enzymes yan na hindi na nagre-require ng reserba na enzymes ng ating katawan. Kaya kung pag-aaralan po natin yung nature ng disease, one of the most interesting part to talk about is something how now people don't even realize that the main reasons why they develop this is mainly because they don't have enough built-in enzymes. They are using their own enzyme reserve within their body because hindi na sila nakakain ng raw. Napakahalaga pala na matuto tayong kumain ng mga sariwa at mga hilaw na mga prutas at mga gulay. Para in that way, yung antioxidant enzymes at yung tinatawag na nutritional enzymes na yun, na para makapasok sa dugo, yung tinatawag na sustansya, ay mabilis tayong makakuha ng bitamina. Kaya yan po yung napakaganda na dapat nating naiintindihan. Pangalawa, matapos nating malaman yung 4 na pamamaraan na maling pamamaraan ng pagkain, kailangan malaman naman natin kung paano piliin yung tamang pagkain. Eh ano magagawa natin? Part ng 8 laws of health, nutrition. Alam natin na nutritional deficiency syndrome is one of the major cause of all kinds of degenerative disease that happen all over the world. And the only way for us to understand fully with this particular subject, we must pay attention. What do you mean by that? Atin talagang tututukan at ating pag-aaralan yung bahagi na may kinalaman sa ikabubuti at ikalulusog ng ating pangatawan dahil ang ating pinaka-focus dito ay hindi lang pagpapalusog, kundi ang pagpapalusog ng ating spiritual na kabuhayan na ito yung magdedetermina kung paano natin palalaguin yung tinatawag na kapangyarihan ng pagpipigil na kung tawag ni temperance na malaman natin na mapigilan yung ating mga liko at mga maling nakasanayan sa pamaraan ng mga maling pagkain o maling pamaraan ng pagkain na minana pa natin sa ating mga magulang. Kaya ang sabi po rito sa aklat na ito, page 400,